Itong mangroves na ito, associate mangroves na ito, no? Ito ay tinatawag nating rayoma. Bakit rayoma, oh? May mga grabe ang tinik ng ng rayoma, oh. 'Yon. 'Yon ang bunga niya. Oh, yeah. Kasi may siya. May tinik, oh, na napakatulis ng tinik ng rayoma. So nung bata ako ay kinukuha namin ito tuwing ang ulam namin o isang shells ang tawag namin dito ay batad dito sa pilar. Maghanap tayo kung mayroon bang batad dito na makukuha. Ito yung example ng ng batad. Ito yung example ng batad. Ayun, oh. Ayan. Kumuha tayo ng batad. Ayan. Yung batad, itong laman nito ay masarap. At itong rayoma ay namin para makuha yung laman sa loob ng batad. So ginagamitan namin ng rayoma yung tinik kanina. Yun ang batad, no? Ito ay ginagamit din namin noong bata pa ako dito ay bugoy. Nagpupustahan kami ng mga tansan, ng mga karton ng sigarilyo. Ang tawag namin sa laruan na ito ay bugoy, no? Dito sa pilar ito. Kaya ito nami-miss ko dito. Kaya yon ang gamit ng rayoma, maliban sa pumipigil siya sa erosion dito sa dagat, no? Pag malakas ang hangin ay naprotektahan niya yung mga bahay doon sa loob, no? Kasama yung mga nipa, mga dapdap. Kaya mahalaga ito na ito kung sa tabol pala ang rayoma dito sa dapat para padamihin ito dahil din ito, matibay. Pag nabali ito, tumutubo lang siya, hindi siya madaling namamatay ang rayoma. So makapal siya. Isa ito sa base associate or beach mangrove forest, no, dito sa Pilar Rayoma. Hanggang yan doon. So kaya isa ito sa dapat mas magtanim pa ng marami dito kasi ito yung suitable. So mayroon din may ibang mga mangroves pero mas marami ang rayoma. So yan dapat ang mas lalong para at least paano maibsan ang lakas, ang impact ng hangin tuwing taghangin at ang impact na hindi ma-erode na yung mga lupa hindi nawala tuwing tag-alon, no? So yon ang mga kahalagaan nito. So dito sa Pilar Cafe, so ito yung pag nag-organize tayo dito, ito yung pangunahing i-introduce natin. Salamat.